Magandang araw nga mga ka-lighters. Pasok muna tayo dito sa pinto para mas makapag-usap tayo ng maayos. Ngayon nga pala nandito ako sa kubo dahil meron akong gagawin na matagal ko nang pinaplano at ngayon ko lang magagawa. Pero bago ko yun ipakita, halina't samahan nyo muna akong magwalis dito sa loob ng kubo. Kailangan ko muna itong unahin dahil ang dami na namang ipot ng mga dumadayo ditong ibon. Grabe talaga yung mga ibon na yan. Sila na lang nakikitambay, sila pa nagakalat din sa kubo. Sa masunod at hindi ko napayagan tumambay yung mga ibon na yun. Nagakalat lang din palagi ako nagalinis pagdating. Ganito na nga yun, ito na nga yung pinunta ko dito sa kubo yan at may dala akong kawad at ipapantali ko dun sa ibabaw ng bakod. Patungan ko baga rin ng bakal at lagi na lang nabayok yung aking bakod sa panguha ng sili. Minanguha din ng sili na uubos lagi pag ako'y napunta. Ito na nga yung ilalagay ko na bakal dun sa ibabaw. Pag yan ay bumayok pa naman, ayawan ko na. Kumuha ko ng medyo malaki-laki itong gis ang sukat para matibay-tibay. Doon ko ilalagay yan sa may ibabaw ng bakod na yan, sa ibabaw ng pusti. Kaya naman pati ito ang kinuha ko medyo magaan-gaan buhatin. Makuha sana ako ng malaki-laki para matibay, yung 30 baga ang sukat. Awan ko lang baga kung mayroon noon. Pero ayos na eri at mura-mura kaysa dun sa sukat ng 30, baka abutin kita ng libo-libo ang presyo nun sa pagbili. Papatong ko nga muna ito dito sa may baba, sa may lupa para makita ko kung yung sukat ay sakto. At yun nga, kinulang pa nga pala ako ng kauntian dito. Maigin na lahat, dalawa yung nabili kong bakal, mahal-mahal din man din at 145 ang isa. Pero okay lang at para din naman sa safety ng ating sili. Dito yan sa may ibabaw na yan ipapatong para hindi na nabayok yung mga alambre pag may naunguha ng sili. Ngayon lang man din sili o katabing-katabi ng bakod. Maski ako kayang-kaya kong dukhawin yan at malapit. Hindi naman napagbawalang kumuha ng sili. Pwede naman kumuha din. Hindi magsabi lang sa akin. Hindi at nabayok pa yung bakod para lang makakuha. Mamaya at maging kasalanan pa ng bakod ko at sila masugatan. Di yan. Kaya nilagyan ko na rin itong bakal at ako'y naawa doon sa bakod ko. Masyadong nasisiit, napipisil bagay may nangunguha ng sili. Kawawa naman. Hindi din biro ang presyo niyang mga alambre na yan. Mahal-mahalin din yan. Siyempre yung mga ganyang bagay dapat tinapahalagahan mo rin. Siyempre mahal din yung bili natin dyan. Kaya dapat inaintindi din natin. Di pag nalagyan ko na din ng bakal, di mas maganda at maayos ang lahat. Safe na yung sili natin, safe yung bakod, safe din yung mangunguha ng sili. Kaya ito na nga at nilalagay na natin yung bakal dito sa ibabaw ng poste para masimulan na natin kung tama ba yung sukat o yung haba nito at kung kulang ay dadagdagan natin. Medyo mabagal nga lang yung pagkakabit natin dito ng bakal dahil solo lang tayong gumagawa, wala tayong makuhang makatulong. Kaya ito, taas ko, tali ko at sukat ko. After nga natin ditong maipat na yung bakal sa ibabaw ng poste, tatalian naman natin ito ng kawad para mas matibay. Para hindi baga mauga kung sakaling may madukaw na naman din ng sili. Yan na yan. Na ito man din at kita igigil na sa pagtali din ng bakal. Medyo mabagal-bagal din at solo kitang nagatali Pero ayos lang yan. Wari ko naman hindi kita din abutin ng siyam-siyam. Sabi nga na pag mabagal mas pulido daw gumawa. Kaya ito at medyo inabagalan ko palalo para mas pulido lalo. Napapakuskus na lang ako sa ilong din at nasakit na yung daliri ko sa pagpulupot ng kawad sa bakal. Paano baga naman hindi naman ako eksperto kagaya ng mga nagagawa ng flooring na maganda ang pagkakahiliran ng bakal at pagkakatali ng kawad. Kaya nairit, maski naman kita hindi eksperto, inaayos ko rin naman yung pagtali din. Yung tipo bagang maski lagariin mo ng bakal hindi nila matatanggal. Kala mo yan nung daling magpulupot, kala mo yan nung galing, wag ka at kamasakit na nung daliri ko dyan. Yan, ang hirap man din naman magtali. At lalo ito lang ang gamit ko, plies. Wala naman ako nung gamit na pampulupot talaga ng kawad sa bakal Hindi balit mukhang nakikita-kita ko din yung matibay yung gawa ko paano ituwid baga naman yung bakal. Tingnan mo pa naman yung aking pagkakadali pulido man din Mula dyan nalagyan ko na hanggang doon sa pangatlong poste. Yung ituturo kong yun, meron na rin yun, tapos na. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala at lahat ng poste may nakatali na. Ngayon naman isa-isahin ko ng lagyan yung bawat alambre dito para mas matibay talaga. Three hours later. Ito na nga at inaputol na nga natin yung kadugsong na bakal at sinukatan ko na. Ang mahirap ka pa dyan wala akong handle nitong lagaring bakal kaya pinagtiisan ko na lang iring karton para lang maputol iring bakal na Muntik na kita din abutin ng siyam-siyam. Buti na lahat natapos ko din. Hindi naman kabilisan pero matagal din. Tingnan pa naman pag hindi pa naman sumakit dyan lalo yung kamay mo karton lang hawakan mo dun sa lagaring bakal. Ang kagandahan na may ilapat ko na rin pangalawang bakal dun sa kadugsong
mo. Di ibig sabihin, malapit na kitang matapos. Siyempre, malapit na rin matapos itong video ito. Pero huwag ka munang maalis, i-follow mo muna ako at saka i-share mo na rin itong video na ito. Para baga pareho tayong masaya. Masaya ka, di mas masaya din ako. Salamat. Anyway, balik tayo dito sa ating inapag-usapan. Di pa rin naman kita tapos din yung magtali ng bakal ayo. Kaya nairi na naman si Otoy mo at tali na naman. Sige na naman ang balikot ng kawad sa bakal. Pagkatapos nga rin sumakit yung daliri doon sa paglagari ng bakal, di naman ulit balikot na naman ang kawad. Pero okay lang yan, makikita mo naman yung pinaghirapan mo pag natapos na. Kagaya nito, ayos na, di ba? Nailagay ko na nang ako lang yung gumagawang mag-isa. Ito pa nga yung ibang nakatanim namin dito. Meron dyan kaming okra at saka yung kamatis at nilagyan ko na rin dito ng kangkong at saka malunggay. Next project naman natin itong kabilang poste, lalagyan natin ng bakal dun sa ibabaw. Medyo malaki na rin nga pala dun yung bayabas saka itong papaya na palakihin ko pa. Sana babae rin para mapakinabangan naman natin yung bunga. At ito na nga, tinitingnan ko ulit isa-isa yung mga tinali kong kawad dito sa bakal, kung maayos ba at kung pulido talaga, kung wala akong na-miss na isang bakal o isang alambre na tinalian ng kawad. May mga ilan din ako dito hindi natalian pero okay lang dahil malimit naman yung pagkakalagay ko ng kawad dun sa bakal. Dikit nga rin pala itong papaya dito sa may bakod kaya kailangan din natin itong i-secure pala at pag namungari ay mahirap na baka pagbalik ko wala na din, hindi kitang maputing bunga. Hindi naman natin ito napagdamot di basta magasabi pwede namang kumuha. Medyo gumagabi na rin nga, akala mo lamang ay maliwanag pero papunta na yun sa paggabi. Kailangan ko na rin sigurong magayak para makauwi na rin ako. Sus, mabili pa ako ng ulam ba ako'y gabihin, wala nang mabibilhan. Kaso ay nakita ko rin punla ko na pichay, maigi pa diligin muna kahit pawisik-wisik para hindi naman kulangin sa tubig. Bago nga pala ako tuluyang umuwi talaga, namuti muna ako dito ng pailang-ilang siling. Mga nakikita kong hinog na at baka mawala na naman pagbalik ko. Tama naman at may hinog na. Di may lalagay na naman kita sa pang-ulam. Sarap man din naman na rin pag mahalang ang ulam. Paano mga ka-lighters, hanggang dito na lang muna ang kwento ng ating maghapon. Tayo uwi na muna at gagabi na. Baka tayo wala pang mabiling ulam pag inabot ng gabi din sa kubo. Kung umabot ka hanggang dito sa dulo, abay salamat sa iyong panonood. Pakipollow na lang ng ating page at pakishare na rin ang video. This is Dutch Light at salamat sa iyong panonood. God bless you mga ka-lighters. Paalam!